Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga po muli sa inyong lahat. Sharing na naman po tayo ngayon ng salita ng Diyos. Kaya ihanda po natin yung ating puso, yung ating isipan at yung ating sarili. Kung maaringal, mga kapatid, meron tayong ballpen at notebook para makapag-note tayo ng mga sasabihin ng Diyos sa atin ngayong umaga. Pero bago tayo mag-umpisa, tayo po muna ay mananalangin. Pagsiyo po tayong lahat. Yes, O God, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming Diyos na banal. Muli ka naming pinupuri, pinasasalamatan. Sinasamba ka namin. Lord, maraming salamat na naman sa umagang ito dahil binigyan mo na naman kami ng napakagandang opportunity para makapakinig, makapag-aral ng iyong mga salita. Muli mo po kami samahan, turuan, gabayan, Lord, upang maintindihan namin lahat ng aming maririnig ngayong umagang ito. Proteksyonan mo po kami, and I pray walang maging sagabal, distraction sa aming pakikinig ng iyong banal na salita, sa iyong mga makapangyarihang salita. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Inaangkin na po namin, Lord, ang katagumpayan ng aming gawain ito dahil narito ka para kami samahan, para ako'y turuan upang ang lahat ng aking sasabihin ay galing lamang sa iyong mga salita. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Pinupuri kita, pinasasalamatan, sinasamba kita. Sinasamba ka namin, O Diyos. Sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, ulitin ko lang, isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Mga kapatid, bago po ako mag-umpisa ng aking sharing, anyayaan ko lang yung mga bago po dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat mga kapatid, salamat. Mga kapatid, ang aking share sa inyo ay dito sa Psalms 28 o Salmo chapter 28. Ano po? Babasahin ko muna ng buo, tapos i-share ko po sa inyo yung aking devotion, yung nagrema sa akin. So, mag-umpisa na po tayo. Ulitin ko lang, Salmo chapter 28. May pamagat po itong panalangin ng paghingi ng tulong. Verse 1, tumatawag ako sa inyo, Panginoon, ang aking bato na kanlungan. Dinggin niyo ang aking dalangin, dahil kung hindi, matutulad ako sa mga patay na nasa libingan. Verse 2, pakinggan niyo ang aking pagsusumamo. Humingi ako sa inyo ng tulong habang sabi rito, itinataas ang aking mga kamay sa harap ng iyong banal na templo. Verse 3, huwag niyo akong parusahan kasama ng masama. Nagkukunwari silang mga kaibigan pero ang plano pala'y pawang kasamaan. Verse 4, gantihan niyo sila ayon sa kanilang mga gawa. Parusahan niyo sila ayon sa masama nilang gawa. Binaliwala nila ang inyong mga gawa, gaya ng lumang gusali. Gibain niyo sila at huwag nang itayong muli. At dito po ang aking devotion sa verse 6 hanggang verse 9. Verse 6, purihin kayo, Panginoon, dahil pinakinggan niyo ang aking pagsusumamo. Kayo ang nagpapalakas at nag-iingat sa akin. Nagtitiwala ako sa inyo ng buong puso. Tinutulungan niyo ako, kaya nagagalak ako at umaawit ng pasasalamat. Verse 8, kayo, Panginoon, ang kalakasan ng inyong mga mamamayan. Iniingatan niyo ang inyong haring hinirang. At verse 9, iligtas niyo po at pagpalain ang mga mamamayang pag-aari niyo. Katulad ng isang pastol, bantayan niyo sila at kalungin
magpakailanman. Amen and amen. At yan po yung kabuuan ng chapter 28 ng Psalms o Salmo, no? Napakinggan nyo po na tumawag si Haring David sa Panginoon. Sinabi pa niya na ang aking bato na kanlungan, no? Yan ang kanlungan niya, matibay kasi bato ang sinasabi niya sa ating Diyos, na talagang bato na matigas na pwedeng sandalan, lapitan, pagtaguan. Yan ang ating Diyos para kay Haring David. Sabi pa dito, pinakinggan ang aking pagsusumamo, kaya nagpasalamat siya sa Diyos. Humingi ako sa inyo ng tulong habang itinataas ang aking mga kamay sa harap ng iyong banal na templo. Ganun siya manalangin. Ganun siya humingi ng tulong. Ganun siya magpuri. Nakataas ang kamay. Maaring nakaluhod pa na nagsusumamo sa ating Diyos, na dapat nating ginagawa din sa ating Diyos, dahil ang ating Diyos ay banal at makapangyarihan. At dito nga po sa aking devotion sa verse 6, purihin kayo Panginoon dahil pinakinggan nyo ang aking pagsusumamo. Kayo ang nagpapalakas at nag-iingat sa akin. Nagtitiwala ako sa inyo ng buong puso. Tinutulungan nyo ako, kaya nagagalak ako at umaawit ng pasasalamat. Kapag tayo po ay nanalangin na kagaya ni Haring David, dapat ipinagpapasalamat na natin ito. Pagkatapos natin manalangin, dapat ito po ay ating ipinagpapasalamat. Bakit? Kasi naniniwala kayo, kaya kayo nagpapasalamat na ito ipagkakaloob na o ipinagkaloob na ng ating Diyos na nasa langit. Kagaya ni David, ganun siya magpasalamat, magpuri sa ating Diyos, na dapat ganun din ang ginagawa natin. Magpasalamat, purihin ang Diyos, dahil ang Diyos ay mabuti. Sa paghingi mo ng tulong, sigurado ko na ipagkakaloob niya to sa atin, dahil makikita niya yung puso natin na totoo tayong nagtitiwala, gumagalang, sumasampalataya sa Kanya. Kaya ito ipagkakaloob niya sa atin, doon sa mga taong tunay na nagtitiwala sa Kanya. Sabi pa sa verse 8, ulitin ko, kayo Panginoon ang kalakasan ng inyong mga mamamayan. Iniingatan nyo ang inyong haring hinirang, si Haring David. Iligtas nyo po at pagpalain ang mga mamamayang pag-aari nyo katulad ng isang pastol. Bantayan nyo sila at kalungin magpakailanman. Dahil tayong lahat ay mula sa Diyos. Siya ang gumawa sa atin. Kaya dapat siya ay pasalamatan natin. Siya yung magliligtas sa atin. Mga kapatid, siya yung nagbibigay ng pagpapala sa atin. Siya ang ating pastol. Siya ang magbabantay sa atin magpakailanman. Wala nang ibang makakagawa nun kundi ang ating Diyos lang. Kaya kanino tayo lalapit at hihingi ng tulong? Siyempre, sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa Kanya natin ipagkakatiwala ang ating buhay. Sa Kanya natin ipagkakatiwala ang lahat. Kung ano man yung pinagdadaanan natin, I believe hindi tayo pababayaan ng Diyos. Dahil lalapit ka, lalapit ako, lalapit tayo sa Kanya. Dahil wala tayong ibang hinihingan ng tulong kundi Siya lang. Siya lang ang Diyos na mapagmahal, mapagpatawad sa ating lahat. Lagi niya tayong inaantay. Kahit madalas tayo nagkakamali, mga kapatid, inaantay tayo ng Diyos na lumapit tayo, na lumuhod tayo, umiyak tayo at itaas natin ang kamay bilang pagsusumamo at pagsuko ng ating buhay sa Kanya, dahil Kanya ang ating buhay. Ulitin ko lang, mga kapatid, Siya lang ang makakatulong sa atin. Wala nang iba. Walang makakapantay sa pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Ano man yung pagkakasala natin, paulit-ulit man ito, pero pag lumapit ka na sa Kanya at humingi ng tawad, lumuhod, umiyak, patatawarin ka niya. Papakinggan niya ang iyong panalangin, dahil ang ating Diyos ay mahabagin. Hindi siya nangiiwan. Madalas tayo pa yung nangiiwan sa Diyos. Tayo pa madalas yung bumabaliwala sa Kanya. Pag may biyaya tayo natatanggap, kapag ito'y maliit at kukonti, nasasabi ba nating
Salamat Lord. O wala lang, dahil konti. O baka naman kahit maraming pagpapala, hindi natin nagagawang pasalamatan ng Diyos. Dapat pasalamatan natin siya. Oras-oras, minuto ng ating buhay. Oras-oras, minuto ng ating buhay, dapat siyang pasalamatan, purihin ang ating Diyos. Dahil lagi nakatingin ang Diyos, nagbabantay sa atin. Naghihintay na ikaw, kapatid, ay lumapit sa Kanya. Ganyan ang ating Diyos. Hindi madaling magalit ang ating Diyos. Mapagmahal na tunay ang ating Diyos. Kaya dito, sa aking devotion na to, mga kapatid, dapat natin purihin ang ating Diyos, ang ating Panginoong Hesus, ang banal na Espiritu na nasa atin. Purihin at pasalamatan siya habang tayo ay nabubuhay. Anuman sitwasyon natin, anuman kalalagayan natin, anuman yung natanggap natin, kagaya nga ng sabi ko kanina, konti man ito, kakapraso man ito, dapat yan ay malaking pagpapasalamat natin sa Diyos dahil nakatanggap tayo ng pagpapala. At pagpatuloy natin ginagawang pasalamatan ng Diyos at purihin, ang pagpapala niya ay hindi malalayo sa atin. Ang pagmamahal niya ang co-cover, ang magpoprotekta sa ating buhay. Kasama siyempre ng ating pamilya at kasama ng ating mga kapatid sa pananampalataya. At yan po ang aking sharing ngayong umagang ito na sinasabi sa atin, tinuturo sa atin na dapat lang napurihin ng Diyos sa ating mga buhay. Siya, ang Diyos na nagbigay ng lahat, gumawa ng lahat, nagbigay buhay sa atin. At kaya ngayon nakakapakinig ka ng Kanyang salita. Tayong lahat, kaya tayo nakakapakinig ng salita ng Diyos dahil mahal niya tayo. Yan ang totoo mga kapatid, mahal na mahal tayo ng Diyos. Tayo po ay muling mananalangin. Magpapasalamat tayo sa Kanyang salita na ating napakinggan, na aking ibinasa, na aking binasa at isinir sa inyo mga kapatid. Magsiyuko tayo. Yes, O God, hallelujah. Diyos namin makapangyarihan sa lahat, muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, dinadakila ka namin, O Diyos. Maraming salamat, Lord, sa iyong kabutihan at pagmamahal sa aming lahat. Tunay na nandyan ka palagi, Lord, para kami lahat ay pakinggan. Tunay na nandyan ka palagi, Lord, para sagutin ang aming mga panalangin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord, salamat dahil mahal na mahal mo ang iyong mga taong ginawa. Salamat po, Lord. Huwag mo kaming pabayaan na kami tumalikod sa iyo. Huwag mo kaming pabayaan, Lord, na lumayo kami sa iyo o lumihis man lang ng landas, Lord. Tulungan mo kaming lumapit lamang sa iyo, magtiwala sa iyo, Lord God, at maglingkod ng totoo at tapat sa iyo. Lord, salamat muli sa iyong mga salita. I pray sa pangalan ng Panginoong Hesus, magmanifest ang iyong mga salita sa aming mga buhay, at ito'y magamit namin sa aming pamumuhay, Lord God, at ma-share namin sa lahat ng tao, lalong-lalo na sa aming mga mahal sa buhay. Turuan mo kami, gabayan mo po kami, proteksyonan mo po kami. Give us your wisdom and knowledge, Lord, para malaman namin ang tama at mali, at para tama rin ang pag-share namin ng iyong mga salita. Bigyan mo po kami ng kasipagan upang boldness kami makapagturo, makapag-share ng iyong mga salita. In Jesus' name. In Jesus' name. Salamat muli, Lord, sa pagkakataong ito, ngayong umagang ito, na pinagsama-sama mo kami para makinig ng iyong mga salita. Salamat sa pagkakataon na binigay mo sa akin, Lord, upang mag-share ng iyong salita. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat po, Lord, sa pag-iingat mo sa amin. Salamat, Lord, sa iyong pagmamahal sa amin. Salamat, Lord, sa lahat ng pagpapala na ibibigay mo sa amin. Salamat, Lord, dahil I believe sa mga oras na ito, inayos mo na bawat buhay, pamilya at bawat bansa dito sa mundong ito. Magiging maayos, masaya, masagana, ligtas at tagumpay kaming lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. At pinagaling mo na ang lahat ng may sakit at karamdaman upang sila'y makapagbalik loob sa iyo, Lord. Maiayos ang buhay, nakasama ka sa pangalan ng Panginoong Hesus. Salamat po muli, Lord.
Salamat po, dahil tagumpay ang gawain ito. Dahil narito ka, sinamahan, iningatan, binantayan kami sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa iyo lamang, Lord, ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po. Salamat sa ating Diyos. Salamat. Salamat din sa inyo mga kapatid. Tandaan niyo po ulit, mahal na mahal po kayo ng ating Diyos. Mahal na mahal tayo ng ating Diyos. God bless po sa inyo lahat at God bless po sa ating lahat.